Magandang araw po mga Kapinoy. Kamusta po kayo? Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi, kahit sa naman parte ng mundo kayo na andon, ano. Ngayon po ay araw ng Lunes, September 9. Magandang sikat ng araw. As nakikita nyo naman, talagang direktang tumatama sa mukha ko ang araw. Papasok po tayo ng trabaho, ano. Ngayon po ay 60 degrees Fahrenheit at talaga naman pong nagsisimula na talagang lumamig at maigsi na po ang araw ngayon, ano. Mukhang dati sa nung katirikan ng summer ay alas 5 ng umaga ay maliwanag na. Ngayon ho ay alas 6 na ay medyo madilim pa. At ang haba ng araw umiigsi na rin, ano, at nagsisimula na pong dumilim na rin ng bandang alas 6, alas 7 ng hapon. At any rate, kahit po ganyan at nagpo-fall na ay magandang tingnan pa rin dahil gaganda na po ang paligid, magdi-iba-iba na ang kulay ng mga dahon, ano. Okay. So, yan po ang kagandahan ng lugar dito sa amin. Talagang makikita mo ang 4 seasons, ano. Summer, fall, winter, and spring. Ano? At any rate, so magandang balita diyan kahapon, ano, dahil balitaan natin na ang anak ng Diyos, ang self-anointed or appointed, whatever it is, Son of God, at nagmamay-ari daw siya ng buong universe na si Apollo Kibuloy ay nasa kustodya na ng mga kapulisan, ano. At balita ko po ay ang sabi ay siya ay sumuko, ano. Sumuko daw dahil ang sabi ng abogado ni Kibuloy, sumuko daw po siya dahilan sa gusto na niyang matigil ang lawlessness na nangyayari sa loob ng Kingdom of Jesus Christ, ano. So, at any rate, that is for his credit, sabi nga ni Bongbong Marcos, ano. That is for his credit. Pero, siyempre, ang nangyari po talaga ay kaya yan ay sumuko po talaga, ano. Pero hindi actually pagsuko eh. Alam niyo po, ang pagsuko, according sa batas, ayan ay yung bago pa lang siya hanapin ng otoridad, ano, ay surrender na talaga siya sa mga kinaukulan, sa mga kapulisan. Hindi po yung susurrender ka lang pag ikaw ay nagigipit na. Ano? Ang tunay pong pag-surrender ay yung bago pala ang ikaw hanapin, susurrender ka na at para maiwasan ang gastos ng gobyerno. Ano? Yan po actually ay isa sa mga nagpapababa, ano? Dahilan para mapababa ang voluntary surrender ang tawag diyan. Mapababa ang sentensya. Ano? So, at any rate, ngayon po ay sumuko daw po siya, which is sumuko dahil gipit na. Ano? So, ngayon ay nadala na siya sa krame, ano? At siya po ay ililipat na ng kustodya doon sa krame para mabook at matingnan ng kanyang kalagayan, ano? And then siyempre yan po ay ililipat din sa kustodya ng korte, ano, kung sino man nag-issue ng warrant of arrest, ano. Kasi yan pong mga kaso niya ay puro non-bailable, ano. So dapat lang na talagang siya ay makulong sa mga city jail, ano. Ang balita nga po namin ay mukhang nahingi pa daw ng house arrest. House arrest. Walang yan, ano. Tingnan mo nga naman. Hinanap ka ng matagal sa mga bunkers mo nung ikay magigipit na, ikaw ay sumuko, at ngayon hihingi ka ng house arrest.
Talaga naman, baka naman magwala na si General Torre niyan, ano. Hinanap ka ng napakatagal tapos hihingi ka ng house arrest. Ala ko, Diyos ko dahil, mga tao nga naman. At then, ewan ko ho, kung yan ay mapagbibigyan, ano, yung house arrest na yan, eh, dapat siguro, dapat nasa city jail yan, ano. At makulong siya doon, kasama ng mga preso, ng ibang preso, dahil yan naman po ay talagang dapat ginagawa, ano. Ano, hindi yan dapat nasa Krame. Ewan ko kung bakit yan ay dadalhin dyan sa Krame. Dapat ilipat yan doon. Alam ko sa Quezon City Jail yan. Yun po ang kanyang dapat pagkalagyan. Dahil doon na nag-issue ng, isa sa mga nag-issue ng warrant of arrest. Ano? Doon ata ang may jurisdiction nun. Okay. So, ako, naipit tayo ng train. Ano? So, ipresenta si Kibuloy, ano? Ipresenta si Kibuloy sa tao sa press con. At napapansin niyo na siya ay may takip sa muka. Ano? May takip sa muka. Bakit kaya? Hindi natin maintindihan bakit siya may takip sa muka. Ano 'yun? Siya ay para hindi siya makilala? Ha? Eh bakit hindi naman siya makikilala? Eh, nagkalat po ang mukha niya doon sa ano, sa internet, ano? Kahit saan mo, type mo lang ang Kibuloy o Apollo Kibuloy o Anointed Son of God. I-type mo lang yan, lalabas na ang mukha niya. Eh bakit hindi siya magpakita? Bakit hindi pinakikita sa mga tao? Ano? Kahit yung mugshot niya, ang nakalagay ay mga pixelated. Ewan ko kung bakit ganun. Ano? VIP pa rin ata ang treatment eh. No? So, I don't know. But, dapat to ay pinakikita ang mukha niya para hindi naman magduda ang mga tao na talagang yan ay si Kibuloy. Ano? Although wala naman sigurong kaduda-duda na, ano, dahil marami hong mapapaya kung hindi yan si Kibuloy. Pero mukhang yan po ay bakit ayaw ipakita? Nahihiya siya na siya ay nahuli. Ano? Sa bagay, nakakahiya naman talaga para sa kanya dahil napakatagal niyang nagsasasalita laban sa gobyerno, laban sa mga nag-iimbestiga laban sa kanya, at sinabi niya hindi siya pauhuli ng buhay. O ano ngayon, buhay ba siya? Buhay na buhay ho. Sumuko, natakot eh. Ano? Alam niya na hindi siya titigilan eh. Ano? Ng batas. No one is above the law. Yan ang dapat malaman natin lahat. Yun din po. Kahit siya po ay anak ng Diyos na sinasabi siya, abay nandito siya sa mundo. Ano? Dapat siya ay magpailalim sa batas. Ano? Okay. So, siguro dapat po ay ating tingnan at ating ibigay kung kanino ang credit talaga nito, ano. Unang-una doon po sa mga witnesses na nagreklamo, ano, na naunang nagreklamo ng kanyang mga kababuyang ginawa sa mga biktima, ano, sa kanyang mga niloko, ano. Kailangan bigyan natin ng credit sila, yung mga nagsimula ng pagrereklamo na yan. Tapos, alam po natin na yung mga yan ay nagreklamo kay sa Senado, ano. Tapos ito pong senador na ating magiting na si Risa Hontiveros, ayan po ang nagsimula niyan ng investigasyon sa Senado, ano. And then pinursigin niya ang pag-iimbestiga at kaya napukaw ang atensyon ng buong sambayan ng Pilipino, ano. Tinitingnan kung sino yung Kibuloy na yan, kung ano mga ginawa niyan. By the way, yan po si Kibuloy ay meron din po yung mga kaso dito sa Amerika. Okay? So, kailangan din po nating i-recognize kung sino man yung mga isa pa sa mga naghirap dyan, yung mga miyembro ng kapulisan natin na naglabing-anim na araw, walang tulog, natutulog sa kanya yung iba sa pagbabantay at paghahanap, ano, kay General Torre na namuno ng
paghahanap sa kanya. Yan po ang mga tao na dapat nating i-recommend. Ano? Buti naman at may mga tao pang ganyan sa gobyerno. Ano? Okay? So, may balita po ako na hinihintay ng DOJ or ini-expect ng DOJ na magkaroon ng na request ng extradition kay Kibuloy, ano. Ang balita ko po ay siyempre may kaso sa Pilipinas yan, may kaso din sa Amerika. Okay? Pero ano bang mangyayari sa kanya ngayon? According po sa ating extradition treaty sa Amerika, ano po? May tatlong pwedeng mangyari, ano. Unahin muna ang mga kaso dito sa Pilipinas, I mean sa atin sa Pilipinas. Unahin doon ang kaso na litisin, or pwede rin naman pong padala dito sa Amerika at litisin din dito pagkatapos sa Pilipinas. O kaya, pwede rin po na balikan, ano, pag may litis dito sa Pilipinas, dadalhin sa Pilipinas, pag may litis sa Amerika, dadalhin sa Amerika. Yung pong patatlong option ay medyo hindi po masyadong magastos, ano. Isipin niyo, lagi na lang ililipad-lipad dito sa Amerika o sa Pilipinas habang may bista, no, may hearing. Yan po ay choice ng Pilipinas, ano, kung sino yung may jurisdiction, kung sino yung may hawak sa tao. Sa ngayon po, ang may hawak kay Kibuloy ay ang Pilipinas. So, pwede pong piliin ng Pilipinas na doon muna litisin o pwede rin piliin ng Pilipinas padala dito sa Amerika. So, malaman po natin, ano, kasi po ine-expect na po yan ine-expect na po ng DOJ na magkakaroon ng extradition request, ano, sa Pilipinas galing sa Amerika kasi para harapin. Sa palagay nyo, ano ba? Sino ba ang dapat talaga na magsimula ng paglilitis? Ang Pilipinas ba o ang Amerika? Alam niyo po kung ako ang tatanungin, ano? Ang ating po paglilitis sa Pilipinas ay napakatagal, ano? Natin sa Pilipinas very lenient, ano, ang husgado sa Pilipinas. At yung isang kaso po ay tumatagal ng taon, ano? Ang kinatatakot ko diyan, pag yan po ay tumagal ng taon at minsan na po ay 10 taon pa hindi pa tapos ang paglilitis, lalo na sa isang sikat na katulad niya, ano? Infamous. Baka po yan ay ano, tumagal ng napakatagal at pag wala na si Bongbong Marcos o kung sino man mga nakaupo ngayon at umupo yung mga bumalik sa kapangyarihan o yung mga kaalyado ni Kibuloy, hindi po natin alam, ha? Mawawala ng saysay ang kasong yan. So sa akin, ha, dalhin na muna siya dito sa Amerika. Dito po sa Amerika, napakabilis ng paglilitis. Ano? Napakabilis po. So, baka wala pa siguro kung yan ay suswertehin ay baka mga 2 buwan tapos na yung kaso na yan. Yan po, nakasampa na po yan dito eh. Hinahanap na lang siya. Lilitisin na lang. Ano? So, sa loob ng ilang buwan, siguro tapos na yung kasong yan. Kung manalo siya, well, swerte niya. Hindi siya dito makukulong sa Amerika. Ang mangyayari, pag nanalo siya dito, uuwi siya sa Pilipinas para harapin naman yung mga kaso niya doon. Okay? Pero pag natalo siya, ay sorry, makukulong ka dito na matagal sa Amerika. So, ganun lang po yan. Ano? Ganyan na lang po muna. To. Tingnan natin kung ano mga susunod na pangyayari. Ano? Pero may balita po ako na inilipat na nga daw ng kustodya o ililipat na ng kustodya si Kibuloy at ang kanyang mga kasama na nahuli. Ano? Kung hindi pa ako nagkapali, mga 5 tao yan. Nakasama niya sa pagkakahuli, ano, sa pagtatago pati. Okay? So,
malaman natin ang susunod na kabanata sa Apollo Kibuloy Saga. Magandang araw po at sana maging maayos ang inyong linggo. Bye-bye!